top news. And thanks for listening. Manila Broadcasting Company. Ang Dibisyon ng Biliran Alternative Learning System kasama ang buong kagawaran ng edukasyon at kaagapay ang pamahalaan ng probinsya ng Biliran ay buong pusong inihahandog ang programang pangradyo na pinamagatang ALS Radio Eskwela. Ito ay inyong mapapakinggan tuwing Lunes at Biyernes sa ganap na alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga dito lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Walang makahahadlang, walang maiiwan sa Alternative Learning System. Tiyak na may pag-asa, sama-samang lilipad para maabot ang pangarap sa hamong kinakaharap. Patuloy na aangat, edukasyon para sa lahat. Sulong edukalidad. Ito ang DepEd ALS Radio Eskwela ng Dibisyon ng Biliran. Magandang umaga sa ating mga minamahal na mag-aaral sa Alternative Learning System. Ako po si Sir Art at welcome sa Biliran ALS Radio Eskwela. Ako'y nagagalak na tayo ay nagkasamang muli para naman sa isang makabuluhang talakayan. Sa araw na ito ay ating makakasama ang isa sa ating guro sa ALS dito sa Dibisyon ng Biliran at iyan ay walang iba kung hindi si Ma'am Janine. Magandang umaga, Ma'am Janine! Magandang umaga, Sir Art, at sa ating mga ginigiliw na mag-aaral sa ALS, maging sa ating mga kasamahang implementers sa loob ng Dibisyon ng Biliran. At syempre, kahit sa iba nating mga tagapakinig na naaabot ng ating istasyon, muli, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ako'y lubos na nasisiyahan at tayo nagkasamang muli para sa isa na namang masaya at maimpormasyong talakayan. Tama ka, Ma'am Janine! Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko lamang ipaalam sa lahat ng ating magigiliw na tagapakinig na hindi lamang po tayo naririnig sa istasyon ng 103.9 Radyo Natin FM, kung hindi, nakikita din po tayo ng live sa Facebook page ng 103.9 Radyo Natin FM, Naval, Biliran. Muli, tayo po ay naka-live sa 103.9 Radyo Natin FM, Naval Biliran Facebook page at maaari ninyo itong hanapin upang hindi ninyo lamang kami mapakinggan, kung hindi, inyo rin pong mapapanood ng live. Oo nga, Sir Art. Kaya naman, galaw-galaw mga magigiliw kong mag-aaral, ihanda na ang inyong mga kwaderno at ballpen at siguraduhin kayo ay nasa komportabling kalagayan sapagkat atin ang sisimulan ang ating talakayan. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa. Muli, ang ating tatalakayin ay ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa. Tama ka riyan, Ma'am Janine. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong araw, atin munang simulan ang ating Tanong Ko, Sagot Mo. At para sa kaalaman ng ating mga mahal na tagapakinig, tayo po ay mamimigay ng 50 pesos worth of load sa sino mang makapagbibigay ng tamang sagot. Uulitin ko po, tayo ay mamimigay ng 50 pesos worth of load sa sino mang makapagbibigay ng tamang kasagutan sa ating katanungan. Kaya, ihanda na ang iyong mga sarili para sa ating katanungan ngayong araw sa Tanong Ko, Sagot Mo. At ang ating tanong ay, ano ang kaakibat ng bawat karapatang ating tinatamasa? Uulitin ko ang ating katanungan sa araw na ito. Ano ang kaakibat ng bawat karapatang ating tinatamasa? Text o type ang inyong buong pangalan, address at kasagutan. Muli, i-text o type ang inyong mga buong pangalan, address at kasagutan. Para sa ating cellular user, maaari ninyong i-text ang inyong mga kasagutan sa numerong 0930-777-2662. Muli, maaari ninyong i-text ang inyong mga kasagutan sa numerong 0930-777-2662.
At para naman sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, pwede nyo pong isulat ang inyong sagot sa ating comment box. Muli, para sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng Facebook Live, maaari ninyong isulat ang inyong mga kasagutan sa comment box. At uulitin ko po ang sinabi ni Sir Art kanina, ang unang makapagbibigay ng tamang sagot ay bibigyan ng 50 pesos na load na ihatid sa atin ni Ma'am Marceline Cavia, isa sa ating guro sa ating ALS dito sa Dibisyon ng Biliran. Maraming salamat, Ma'am Marceline. Oo nga, kaya naman maraming salamat sa load, Ma'am Marceline Cabia. At munting paalala para sa ating mga magigiliw na mag-aaral, makinig po tayo ng mabuti sa ating talakayan sa araw na ito upang makapagbigay tayo ng tamang sagot. At kapag ramdam nyo na, alam nyo na ang tamang sagot sa ating katanungan na ano ang kaakibat ng bawat karapatang ating tinatamasa, mangyari lamang na mag-text o type na kayo ng iyong mga kasagutan. Tama, Sir Art! At sa puntong ito, bago natin simulan ang ating talakayan tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa, atin munang pakinggan ang kwento ng isang manggagawa na si Marco. Pakinggan natin ang kanyang karanasan sa trabaho at pagkatapos ay ikumpara kung may pagkakatulad o pagkakaiba ba ito sa inyong karanasan. Handa na ba kayo? Halina't ating tunghayan ang kanyang kwento. Si Marco ay nagtatrabaho sa paggawaan ng tsinelas. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho doon. Masaya siya sa kanyang trabaho dahil binibigyan siya ng sapat na sweldo at napapanatili ligtas sa loob ng paggawaan. Nagpapasalamat siya dahil maayos ang pagtrato ng kanyang amo sa kanya. Kaya bilang ganti, siya ay nagtatrabaho ng mabuti. Pumapasok siya sa tamang oras at sinusunod niya ang lahat ng mga tuntunin sa trabaho. Narinig niyo ba ng mabuti? Uulitin ko ang ating kwento. Si Marco ay nagtatrabaho sa paggawaan ng tsinelas. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho doon. Masaya siya sa kanyang trabaho dahil binibigyan siya ng sapat na sweldo at napapanatiling ligtas sa loob ng paggawaan. Nagpapasalamat siya dahil maayos ang pagtrato ng kanyang amo sa kanya. Kaya bilang ganti, siya ay nagtatrabaho ng mabuti. Pumapasok siya sa tamang oras at sinusunod niya ang lahat ng mga tuntunin sa trabaho. Ano ang naramdaman ninyo matapos mapakinggan ang kwento? Marahil ang iba sa inyo ay natutuwa sapagkat masaya ang bida sa ating kwento. Ngunit, sa palagay mo na ibigay ba kay Marco ang sapat na mga karapatan na dapat tinatamasa ng isang manggagawa? Opo, kaya ano naman ang naging tugon niya rito? Magaling! Siya ay nagsumikap din na gampanan ng kanyang responsibilidad dahil sa bawat karapatan na ating tinatamasa, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Uulitin ko, laging tatandaan na sa bawat karapatan na ating tinatamasa, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Nakuha niyo ba? Tama, Ma'am Janine! At munting paalala para sa ating mga tagapakinig na mga empleyado o may mga trabaho, sikaping makinig na mabuti sa ating talakayan ngayong araw upang inyong malaman kung ano-ano ang inyong mga karapatan at responsibilidad bilang isang manggagawa. Ngunit kung wala ka pa namang trabaho sa ngayon, huwag malumbay at lalong huwag itigil ang pakikinig sapagkat mahalaga pa rin ang talakayang ito para sa iyo upang kung ikaw ay magkaroon na ng trabaho, ay alam mo na kung ano-ano ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang isang manggagawa. Kaya naman, handa na ba kayo? Kunin na ang iyong mga kwaderno at gamit panulat sapagkat atin ang sisimulan ang ating maimpormasyong talakayan. Ang karapatan ay ang inaasahan ng manggagawa na ibigay ng isang tagapangasiwa. Habang ang mga responsibilidad naman ay ang inaasahan ng tagapangasiwa na gampanan ng empleyado o manggagawa sa trabaho. Uulitin ko, ang karapatan ay ang inaasahan ng manggagawa na ibigay ng isang tagapangasiwa. Habang ang responsibilidad naman ay ang inaasahan ng tagapangasiwa na gampanan ng empleyado o manggagawa sa trabaho. Halimbawa, karapatan ng manggagawa na bigyan siya ng malinis at ligtas na pinagtatrabahuan. Sa kabilang banda,
Responsibilidad din ng isang manggagawa na sundin ang wastong hakbang sa kalusugan at kaligtasan. Naiintindihan niyo po ba? Magaling! Dahil kinikilala ng gobyerno ang paggawa bilang malaking pwersang pang-ekonomiya, inilaan nito ang mga patakarang nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa. Nakasaad ang mga karapatang ito sa Konstitusyon ng Pilipinas at sa Kodigo sa Paggawa ng Pilipinas. At ang mga sumusunod ay ang mga karapatan ng mga manggagawa ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas at sa Kodigo sa Paggawa ng Pilipinas. Handa na ba kayo? Magaling! Kaya halina't ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Tama, Sir Art. At ang unang karapatan, karapatan ng mga manggagawa o empleyado na tumanggap ng kasiyasiyang sahod para sa trabaho o serbisyong ginawa nila. Muli, karapatan ng mga manggagawa o empleyado na tumanggap ng kasiyasiyang sahod para sa trabaho o serbisyong ginawa nila. Ang sahod ay kita na maaaring bayaran sa iyo sa anyong pera. Binabayaran nito ng tagapangasiwa ng empleyo ayon sa nakasulat o di nakasulat na kontrata ng empleyo para sa trabaho na gawa na o gagawin pa lamang. Dapat itong may halagang makatarungan at makatwiran tulad ng itinakda ng kalihim sa paggawa na makikita sa mga artikulo 97 to 98 ng Kodigo sa Paggawa. Ang pangalawang karapatan naman ay karapatan ng isang empleyado o manggagawa na tumanggap ng sumusunod na serbisyo. Karapatan ng mga regular na manggagawa na tumanggap ng ilan sa mga ito ay benepisyong kaugnay ng sahod o kita, kabilang dito ang sahod sa overtime, bakasyon pansensitibo batay sa serbisyo, sahod sa pista opisyal, sahod sa pang-13 buwan o 13-month pay, mga benepisyo sa Social Security System or SSS, at mga benepisyo sa Employees Compensation Commission or ECC. At ang pangatlong karapatan, karapatan ng mga manggagawa ang ganap na maghapag ng karaingan. Uulitin ko, karapatan ng mga manggagawa ang ganap na maghapag ng karaingan. Ibig sabihin, maaari silang magreklamo sa mga employer o tagapamahala tungkol sa di kasiyasiyang kalagayan sa pagtatrabaho. Naintindihan niyo po ba? Magaling! Ang pang-apat na karapatan naman, karapatan ng mga manggagawa ang mag-organisa ng sarili. Muli, karapatan ng manggagawa ang mag-organisa ng sarili. Ang Artikulo 243 ng Kodigo sa Paggawa ay nagpapahayag na lahat ng taong naka-empleyo sa komersyal, industrial at agrikultural na mga empresa ay may karapatang magbuo, sumapi o tumulong sa mga organisasyon sa paggawa na napili nila para sa collective bargaining. At para naman sa panglimang karapatan ng manggagawa, karapatan ng mga manggagawa na sumali sa legal na sama-samang pagkilos. Muli, karapatan ng mga manggagawa na sumali sa legal na sama-samang pagkilos. Isinasaad ng Artikulo 263 ng Kodigo sa Paggawa na kaugnay ng patakaran ng Estado na pasiglahin ang malayang unionismo at malayang collective bargaining. May karapatan ng mga manggagawa na lumahok sa sama-samang pagkilos para sa layunin ng collective bargaining at para sa kapakinabangan at proteksyon ng isa't isa. Kabilang sa legal na sama-samang pagkilos ay ang pagwelga. Nakuha niyo po ba? Mahusay! Oo nga, ang pang-anim naman na karapatan ay ang karapatan ng mga manggagawa na lumahok sa proseso ng pagbubuo ng patakaran at pagdidesisyon na nakakaapekto sa kanilang mga karapatan, benepisyo at kapakanan. Muli, karapatan ng mga manggagawa na lumahok sa proseso ng pagbubuo ng patakaran at pagdidesisyon na makakaapekto sa kanilang mga karapatan, benepisyo at kapakanan. At ang pangpitong karapatan, karapatan ng mga manggagawa na mabigyan ng ligtas at malinis na pinagtatrabahuan. Uulitin ko, karapatan ng mga manggagawa na mabigyan ng ligtas at malinis na pinagtatrabahuan. Ayon sa Kodigo sa Paggawa, kailangang sumunod ang mga employer sa mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan
kaugnay ng trabaho. Dapat magkaroon ng pinagtatrabahuan ng angkop na liwanag, ventilasyon at labasan kapag may sunog at iba pa. Dapat ding magbigay ang employer ng mga aparato sa kaligtasan tulad ng mga gamot at kagamitan para sa paunang lunas at mga pamatay sunog. Pangwalong karapatan naman, karapatan ng mga manggagawa na mabigyan ng pantay na oportunidad sa trabaho. Uulitin ko, karapatan ng manggagawa na mabigyan ng pantay na oportunidad sa trabaho. Nagtatakda ang batas ng proteksyon sa mga babaeng manggagawa o empleyado sa pamamagitan ng pagbabawal sa pagtanggi o diskriminasyon laban sa kababaihan. Illegal para sa sinumang employer o tagapangasiwa ang pagtanggi laban sa sinumang babaeng empleyado dahil sa kanyang kasarian. Halimbawa ng diskriminasyon ay pagbibigay ng mas mababang sahod o pagpapabor sa isang lalaking empleyado kaugnay ng pagtataas ng posisyon, oportunidad, o pagsasanay at iba pang benepisyo. At para naman sa pangsyam at huling karapatan, karapatan ng mga manggagawa lalo na sa mga kababaihan na proteksyonan laban sa karahasang sexual. Uulitin ko, karapatan ng mga manggagawa lalo na sa mga kababaihan na proteksyonan laban sa karahasang sexual. Sa ilalim ng Batas Laban sa Karahasang Sexual ng 1995, iligal ang lahat ng anyo ng karahasang sexual sa kapaligiran sa empleyo, edukasyon o pagsasanay. Nakakagawa ng karahasang sexual ang isang tao sa pamamagitan ng paghingi o pag-uubliga ng pabor na sexual sa isang babaeng manggagawa. Natatandaan niyo pa po ba ang ating mga tinalakay na mga batayang karapatan ng mga manggagawa? Magaling! Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga responsibilidad ng mga manggagawa. Handa na ba kayo? Magaling! Oo nga, Sir Art. May 5 mahalagang responsibilidad na dapat nagampanan ng mga manggagawa sa trabaho. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, gampanan ng mahusay at maingat ang mga tungkuling iniatas sa iyo at napagkasunduan ninyo ng employer o tagapamahala. Inuulit ko, gampanan ng mahusay at maingat ang mga tungkuling iniatas sa iyo at napagkasunduan ninyo ng employer o tagapamahala. Pangalawa naman, sundin ang mga tuntunin at patakaran ng kumpanya. Uulitin ko, sundin ang mga tuntunin at patakaran ng kumpanya. Pangatlo, huwag na huwag lalahok sa kaguluhan at iba pang anyo ng karahasan. Tandaan, huwag na huwag lalahok sa kaguluhan at iba pang anyo ng karahasan. Pang-apat naman, sundin ang wastong hakbang sa kalusugan at kaligtasan. Uulitin ko, sundin ang wastong hakbang sa kalusugan at kaligtasan. At ang panglima at panghuling responsibilidad naman ay huwag manira ng ari-arian, huwag manakit ng employer o amo, pamilya at otorisadong kinatawan nila. Muli, huwag manira ng ari-arian, huwag manakit ng employer o amo, pamilya at otorisadong kinatawan nila. Tama ka dyan, Sir Art. At mga mag-aaral, nasundan at naintindihan nyo ba ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa? Muli, tandaan natin na ang mga manggagawa ay may karapatan sa kanilang pinagtatrabahuan, ngunit kaakibat nito ay ang responsibilidad na dapat nilang gampanan. Naiintindihan niyo po ba ang ating aralin ngayong araw? Magaling! At para mas maintindihan at maalala ninyo ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa na ating tinalakay kanina, mangyaring basahin nyo na lamang ito sa handout na ibibigay or ibinigay ng inyong mga implementers. Tama ka dyan, Ma'am Janine. At iyan mga minamahal naming mag-aaral ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas at sa Kodigo sa Paggawa ng Pilipinas. At sa puntong ito, atin nang alamin ang iyong mga natutunan. Kunin na ang iyong papel at ballpen at narito ang gagawin ninyo. Isulat ang S kung sa palagay mo ay ipinapakitang sinuportahan ang karapatan ng manggagawa sa babasahing sitwasyon at isulat ang N kung nilalabag. Uulitin ko.
Isulat ang S kung sa palagay mo'y ipinapakitang sinusuportahan ang karapatan ng manggagawa sa babasahing sitwasyon at isulat ang N kung nilalabag. Handa na ba kayo? Halina't ating simulan. Para sa unang bilang, nang magsimulang magtrabaho sa isang kumpanya ng sigarilyo ang magkapatid na sina Lourdes at Mila, pinapirma sila ng employer ng isang kasunduan na hindi sila sasapi sa alinmang organisasyon sa paggawa. Uulitin ko, para sa unang bilang, nang magsimulang magtrabaho sa isang kumpanya ng sigarilyo ang magkapatid na sina Lourdes at Mila, pinapirma sila ng employer ng isang kasunduan na hindi sila sasapi sa alinmang organisasyon sa paggawa. Pangalawang bilang. Nagtatrabaho si Aling Miding bilang isang mananahi sa pabrika ng damit. Madalas, sinasabihan siya ng kanyang employer na magtrabaho ng lampas sa karaniwang 8 oras na trabaho dahil madalas na kailangan nilang tugunan ang itinakdang araw ng kanilang mga customer. Tumatanggap si Aling Miding ng bayad sa sobrang oras na ipinagtatrabaho niya. Uulitin ko, nagtatrabaho si Aling Miding bilang isang mananahi sa pabrika ng damit. Madalas, sinasabihan siya ng kanyang employer na magtrabaho ng lampas sa karaniwang 8 oras na trabaho dahil madalas na kailangan nilang tugunan ang tinakdang araw ng kanilang mga customer. Tumatanggap si Aling Miding ng bayad sa sobrang oras na pinagtatrabahuan niya. Tapos na ba kayo? Magaling! Halina't ating alamin ang ating mga tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay N. Uulitin ko, ang tamang sagot ay N. Dahil lumabag ang kumpanya sa karapatan ni Lourdes at Mila na mag-organisa ng sarili ng pagbawalan ang magkapatid na sumapi sa alinmang organisasyon sa paggawa. At para naman sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay S. Muli, ang tamang sagot ay S dahil sinuportahan ang karapatan ni Aling Miding na tumanggap na makatwirang sahod at benepisyo dahil tumatanggap siya ng dagdag na bayad sa kanyang pagtatrabaho ng overtime. Nasagutan niyo po ba ng tama ang lahat? Magaling! At para naman sa inyong pagsusulit, bumase sa mga sitwasyong nasa inyong worksheet na ibibigay ng inyong mga implementers. Ang gagawin lamang ninyo ay tukuyin at ipaliwanag ang karapatan ng manggagawa na nilabag sa bawat sitwasyon at alamin din ang responsibilidad ng isang manggagawa sa sitwasyong ibinigay. Muli, para sa inyong pagsusulit, tukuyin at ipaliwanag ang karapatan ng manggagawa na nilabag sa bawat sitwasyon at alamin din ang responsibilidad ng isang manggagawa sa sitwasyong ibinigay. Pagkatapos ninyong sagutan ang inyong pagsusulit, mangyaring hintayin na lamang ang inyong implementers upang kunin ang inyong sagutang papel. At Sir Art, bago tayo magpaalam, atin munang balikan ang katanungan sa Tanong Ko, Sagot Mo na ano ang kaakibat ng bawat karapatang ating tinatamasa. At ang tamang sagot sa tanong na iyan ay responsibilidad o maaari ring pananagutan. Kaya naman sa puntong ito, atin nang alamin kung sino sa ating mga tagapakinig ang mapalad na mananalo ng 50 pesos loan. Mayroon na ba, Sir Art? Siyempre naman, Ma'am Janine. At yan ay walang iba kundi si Robert Greg Verwin ng Kaibiran District 1. Ang galing! Congratulations! At ang sagot niya ay tama, responsibilidad. Dahil bawat karapatang ating tinatamasa ay may kaakibat na responsibilidad. Hintayin mo na lamang ang pag-contact na aming staff para sa inyong 50 peso load, Greg. Ayan, congratulations, Greg! At para naman sa hindi nanalo sa araw na ito, huwag kayong malungkot dahil mayroon pa namang ibang pagkakataon. Abangang muli ang Biliran ALS Radio Eskwela ngayong Lunes, 14 ng Disyembre, sa pareho pa ring oras, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Muli, ako po si Ma'am Janine na nagsasabing magtulungan po tayo upang mabot ang inyong mga pangarap sa buhay. Dahil dito sa ALS, kahit sino man, saan man at kailanman, pwede kang matuto. Hanggang sa muli at magandang araw
Biliran. At ako naman po si Sir Art na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa bawat karapatang ating tinatamasa, may kaakibat itong pananagutan. At laging tandaan, mag-aaral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Tayo po ay laging mag-iingat at pagpalain nawa tayo ng may kapal. Hanggang sa muli nating talakayan, paalam! Dibisyon ng Biliran Alternative Learning System kasama ang buong kagawaran ng edukasyon at kaagapay ang pamahalaan ng probinsya ng Biliran ay buong pusong inihahandog ang programang pangradyo na pinamagatang ALS Radio Eskwela. Ito ay inyong mapapakinggan tuwing Lunes at Biyernes sa ganap na alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga dito lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Walang makahahadlang, walang maiiwan sa Alternative Learning System. Tiyak na may pag-asa, sama-samang lilipad para maabot ang pangarap sa hamong kinakaharap. Patuloy na aangat, edukasyon para sa lahat. Sulong edukalidad. Ito ang DepEd ALS Radio Eskwela ng Dibisyon ng Biliran.